Kaya makinig kayo ng mabuti habang inilalahad ko ito sa inyo ng detalyado, step by step, para sa mga SSS pensioners at para din sa mga GSIS pensioners. Ito ay parang usapan lang natin sa hapagkainan, walang komplikado para maintindihan ninyo lahat. Una sa lahat, pag-usapan natin ang tungkol sa SSS or Social Security System. Nabalitaan ba ninyo na naglabas na ang SSS ng mahigit 32 bilyong piso para sa ika-13 buwang pensyon at Disyembre pensyon ng mahigit 3,600,000 pensioners? Nagsimula na po ang pag-release nito noong ika-29 ng Nobyembre. Ibig sabihin, kung kayo ay isa sa mga regular na pensioners ng SSS, nakatanggap na kayo or malapit nang dumating sa inyong account ang doble pensyon ninyo para sa buwan ng Disyembre. Ito yung tinatawag nilang early release, isang pre-Christmas gift mula sa SSS, para makapaghanda kayo sa Pasko at para tulungan din kayo na makabangon mula sa mga kalamidad na tumama sa bansa nitong nakaraang mga buwan. Tingnan natin ang konkretong halaga. Kung ang inyong regular monthly pension ay halimbawa na 5,000 pesos, ibig sabihin makakatanggap kayo ng 10,000 piso ngayong Disyembre dahil kasama na ang ika-13 buwang pensyon. Kung ang inyong pensyon ay 7,000 pesos bawat buwan, doble nito ang darating sa inyo, kaya 14,000 pesos. Ganyan kadali ang computation. Ang ika-13 buwang pensyon ay equivalent ng inyong isang buwang regular pension, kaya doble ang makukuha ninyo ngayong buwan. Hindi ito karagdagang increase sa pension amount mismo, pero ito ay bonus na dumadating bawat taon bilang pasasalamat ng SSS sa mga taon na nag-contribute kayo noong kayo ay nagtatrabaho pa. Sino ba ang qualified na makatanggap ng 13th month pension? Lahat ng retired pensioners ng SSS ay qualified. Kasama rin dito ang mga survivor pensioners, ibig sabihin yung mga naulila ng mga namatay na members, at kasama din ang total disability pensioners. Kahit ang partial disability pensioners ay makakakuha, basta ang pension duration ninyo ay hindi bababa sa 12 buwan. Kaya kung kayo ay nakatanggap na ng pension for at least 1 year, alam na ninyong may 13th month kayo every year. Ito ay parang tradisyon na ng SSS simula pa noong 1988, kaya sigurado tayong tuloy-tuloy ito every December. Paano naman ang schedule ng pag-release? Una sa lahat, yung mga pensioners na ang date of contingency ay nasa unang hanggang ika-15 araw ng buwan, kayo ang unang batch na nakatanggap noong Nobyembre 29. Umaabot kayo sa 2,000,000 at 70,000 pensioners na nakatanggap na ng mahigit 17 bilyong piso. Kung ang date of contingency ninyo naman ay nasa ika-16 hanggang huli ng buwan, kayo naman ang kasama sa second batch na nakatanggap ng pera noong unang araw ng Disyembre. Kung ang account ninyo ay naka-enroll sa PesoNet participating banks tulad ng BDO, BPI, Metrobank at iba pa, automatic na na-credit na ang pera ninyo sa inyong account. Pero kung ang bank ninyo ay hindi PesoNet participating, ang release date ay ika-4 ng Disyembre. At para sa mga tumatanggap ng pension through Philippine Postal Corporation o yung mga checks na dinedeliver sa bahay, hiningan na ng SSS ang post office na pabilisin ang delivery ng mga checks na ito para makatanggap kayo before Christmas. Ngayon, may special case din para sa mga nag-avail ng advance 18 buwang pensyon para sa kanilang initial benefit. Kung kayo ay isa sa mga ito, hindi kayo kasama sa early release noong Nobyembre, pero nakatanggap kayo ng 13th month pension ninyo noong ika-4 ng Disyembre. Kaya tingnan ninyo ang inyong account para makita kung pumasok na ba. Pero tandaan ninyo mga kaibigan, hindi lahat ay automatic na nakakatanggap. May mga pagkakataon na may problema sa account or may pending requirements. Kaya kung hindi pa kayo nakakatanggap pero alam ninyong qualified kayo, dapat kayong pumunta sa pinakamalapit na SSS branch o mag-check ng inyong status online sa My SSS portal. Minsan kasi ang dahilan ay simple lang tulad ng outdated bank account information o hindi pa naka-update ang address ninyo. Ito ay mabilis lang ayusin basta alam ninyo kung ano ang kulang.
Tara naman, pag-usapan natin ang GSIS o Government Service Insurance System para sa mga government employees na nag-retire. Meron din kayong Christmas cash gift na naghihintay sa inyo. Naglabas ang GSIS ng 3 bilyon at 700 milyong piso para sa Christmas cash gift ng 358,000 at 310 qualified pensioners. Nagsimula na ang release noong 5 ng Disyembre at direkta itong na-credit sa inyong GSIS e-card. Bukod pa dito, ang regular December pension ninyo ay na-release din ng mas maaga noong 6 ng Disyembre imbes na sa regular schedule na 8 para makapaghanda kayo para sa Pasko. Magkano ba ang makukuha ninyo? Ang Christmas cash gift para sa GSIS pensioners ay equivalent ng inyong 1-month pension pero may maximum na 10,000 piso lang. Ibig sabihin, kung ang monthly pension ninyo ay 5,000 pesos, ang cash gift ninyo ay 5,000 rin. Pero kung ang pension ninyo ay 15,000 piso bawat buwan, ang maximum na makukuha ninyo ay 10,000 piso lang. Ito ay hindi kasama pa sa regular December pension ninyo ha. So kung ang pension ninyo ay 10,000 at nakatanggap kayo ng maximum na Christmas gift na 10,000, kumita kayo ng 20,000 ngayong buwan plus ang inyong ika-13 buwan na pension pa na darating later. Malaki-laki rin yan mga kaibigan, lalo na ngayong Pasko. Sino ba ang qualified na makatanggap ng GSIS Christmas cash gift? Una, dapat kayo ay old age pensioner or disability pensioner under Republic Act 8291, Republic Act 660 na kilala bilang Magic 87 at Presidential Decree 1146. Pangalawa, dapat kayo ay active status at tumatanggap ng monthly pension for at least 5 years na as of November 30, 2024. Ibig sabihin, kung nag-retire kayo noong 2019 pababa, qualified kayo. Pero kung bago lang kayo nag-retire mula 2020 hanggang 2024, kailangan ninyong maghintay ng 5 taon mula sa inyong retirement date bago kayo maging eligible sa Christmas cash gift. Ito ay rule ng GSIS para siguruhing regular pensioners lang ang makakakuha. Mahalaga ring malaman ninyo kung sino ang hindi qualified. Hindi kasama ang survivorship pensioners at dependent pensioners sa cash gift na ito. Hindi rin kasama ang mga pensioners na nag-avail ng 5 taong lump sum at magsisimula pa lang ulit tumanggap ng regular monthly pension after Disyembre 31, 2024. Hindi rin qualified ang mga pensioners under Republic Act 7699 o ang Portability Law, yung mga nag-combine ng SSS at GSIS contributions, at hindi rin kasama ang mga tumatanggap ng pro-rata pension. Kaya suriin ninyo kung saan kayo nabibilang para hindi kayo umasa nang wala naman pala kayong makukuha. May another important reminder pa ako para sa mga GSIS pensioners. Kung ang pension ninyo ay suspended dahil hindi kayo nag-comply sa Annual Pensioners Information Revalidation o APIR, hindi kayo makakatanggap ng cash gift unless reactivate ninyo ang inyong account. Pero ang maganda dito, kahit suspended kayo, pwede pa rin kayong makakuha ng cash gift basta mag-comply kayo at i-reactivate ang account ninyo. Ang APIR ay isang annual requirement na proof of life para sa GSIS. Ginawa nila itong mas madali ngayon dahil may facial recognition technology na sa GSIS Touch mobile app. Ibig sabihin, hindi na kayo kailangan pumunta sa GSIS office physically. Pwede na kayong mag-comply through your smartphone lang habang kayo ay nasa bahay. Download lang kayo ng GSIS Touch app, sundin ang instructions at gamitin ang facial recognition para ma-verify na kayo ay buhay at active pa. Gawin ninyo ito taon-taon para hindi masuspend ang pension ninyo at para tuloy-tuloy ang pagdating ng benepisyo. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mga tip at strategy para ma-maximize ninyo ang inyong retirement income. Una, siguraduhin na lagi kayong updated sa inyong contact information sa SSS o GSIS. Maraming pensioners ang nawala ang pera dahil outdated ang bank account details nila o lumipat na sila ng address pero hindi nag-update sa agency. Pwede kayong mag-update online or pumunta sa branch. Pangalawa, mag-enroll kayo sa online services tulad ng MySSS para sa SSS members o GSIS Touch app para sa GSIS members.
Sa ganitong paraan, makikita ninyo real-time ang status ng inyong pension, kung ilan na ang na-release at kung may pending requirements kayo. Pangatlo, pag-aralan ninyo ang inyong pension statement para maintindihan ninyo ang breakdown ng inyong benefits. Minsan may hidden benefits na hindi ninyo alam na entitled kayo, tulad ng dependent benefits kung may mga anak pa kayong minor o may disability. May ilan din sa inyo na nagtataka bakit minsan mas maliit ang nakukuha nilang pension kaysa sa ine-expect nila. Ito ay dahil sa mga possible deductions o clawbacks. Una, kung may outstanding loan kayo sa SSS o GSIS na hindi pa fully paid, automatic na kinakaltasan ng monthly pension ninyo hanggang mabayaran ng utang. Pangalawa, kung may overpayment na nangyari before, ibig sabihin may nakatanggap kayong sobra noon, pwedeng bawiin ito through deduction sa current pension ninyo. Pangatlo, kung may tax obligations kayo, although karamihan ng SSS at GSIS pensions ay tax-exempt na for senior citizens, pero may specific cases na pwedeng may withholding tax pa rin, lalo na kung malaki ang pension amount ninyo. Kaya tingnan ninyo ang pension slip o statement of account ninyo para makita kung may deductions at ano ang dahilan. Speaking of taxes, importante ring malaman ninyo ang tax implications ng pension ninyo. Under the Train Law at ang subsequent amendments, ang pension income mula sa SSS, GSIS at iba pang government pension systems ay generally tax-exempt for senior citizens. Pero may threshold ito. Kung ang total pension income ninyo kasama ang iba pang income sources ay lampas sa exemption threshold, pwede kayong matax sa excess amount. Kaya kung kayo ay tumatanggap din ng rental income, business income, or investment income, bukod sa pensyon, mag-consult sa BIR o sa accountant para malaman kung may tax liability kayo. Pero para sa karamihan ng pensioners na ang sole income ay pension lang, walang tax na binabayaran dahil covered ng senior citizen exemption. May tip din ako para sa mga pumupunta sa SSS or GSIS office. Una, mag-appointment kayo in advance through online appointment system para hindi kayo pumila ng mahabang oras. Pangalawa, dalhin ninyo lahat ng required documents sa una pa lang para hindi kayo umulit-ulit. Karaniwan, kailangan ninyo ng valid ID, SSS or GSIS ID, pension booklet kung meron, at kung anumang supporting documents na related sa transaction ninyo. Pangatlo, pumunta kayo ng maaga sa umaga dahil mas konti ang tao at mas mabilis ang service. Pang-apat, kung kailangan ninyo ng assistance sa paggamit ng online services or mobile apps, huwag kayong mahiyang magtanong sa staff. May customer service representatives sila na tumutulong sa seniors specifically para sa ganitong concerns. At panglima, kung hindi kayo makakagalaw dahil sa edad or sakit, pwede kayong mag-authorize ng representative through notarized special power of attorney para sila ang makipag-transact sa SSS or GSIS sa ngalan ninyo. Pag-usapan naman natin ang strategy para sa payout. Karamihan sa inyo ay tumatanggap ng pension through bank account at ito ang pinaka-convenient at secure. Pero may options din kayo. Pwede kayong makatanggap through ATM withdrawal from your e-card, through check na dinideliver sa bahay, or through payment centers tulad ng Bayad Center o SM Bills Payment. Ang best practice ay i-divide ninyo ang pera sa dalawang category. Una, ang pondo para sa fixed expenses tulad ng utilities, groceries, maintenance medicines, at iba pang regular na gastusin. Pangalawa, ang pondo para sa emergency o hindi inaasahang gastos. Iwanan ninyo ito sa bank account para may security kayo kung may biglang kailangan. Huwag ninyong gastusin lahat agad-agad dahil mabilis lang ang isang buwan at baka maubusan kayo bago dumating ang next pension. Para sa mga may anak o mga apo na tumutulong sa inyo, ipakita ninyo sa kanila kung paano mag-access ng inyong online accounts para kung sakali na hindi kayo makakilos, may tao kayong trusted na makakatulong sa inyo. Pero, syempre, maging careful kayo kung kanino ninyo ibibigay ang access at passwords ninyo. Mas maganda kung immediate family member lang at ilagay ninyo sa sulat kung ano ang authorization nila para legal. And sa huli, mga kaibigan, tandaan ninyo na ang pensyon na ito ay karapatan ninyo dahil sa mga tao na nagtrabaho kayo at nag-contribute sa sistema. Huwag kayong mahiya o matakot na i-claim ang inyong benefits. Kung may problema, lumapit sa SSS o GSIS dahil trabaho nila na tulungan kayo.
Kung nahihirapan kayong intindihin ang proseso, humingi ng tulong sa mga anak, apo o sa mga volunteers sa senior citizen centers na madalas ay willing na mag-assist. Maraming paraan para makuha ninyo ang lahat ng benefits na entitled kayo, kaya huwag kayong susuko. Ngayong Pasko, siguruhin ninyong mayroon kayong pondo para sa pangangailangan at para din makapag-celebrate with your loved ones. At lagi ninyong tandaan na ang government ay nandito para sa inyo, kaya samantalahin ninyo ang lahat ng programs at assistance na available. Salamat sa pakikinig, mga kababayan. Sana nakatulong ang video na ito na maklarify ang lahat ng tanong ninyo tungkol sa SSS at GSIS announcements ngayong Nobyembre at Disyembre. Mag-ingat kayo palagi at God bless sa inyong lahat.